Guo. Ilang buwan ang tinutugis mula nang ni-raid ang Pogo sa Bamban. At dahil na rin sa mga hindi nagtutugmang pahayag nito sa Senate hearing. Nakalkal ng lubusan ang pagkatao ni Mayora at napatunayang marami ang malayo sa katotohanan. Kaya namang ang mga netizens at nagtanong kung bakit ang mabait na public servant ay nakapagsisinungaling ng harapan at kayang manindigan kahit huwad ang panunumpa. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang pagkatao ni Guo ay mauunawaan lamang hindi sa pagkilatis ng kanyang itsura o sa mabait na pananalita, ngunit sa hubog ng kanyang pinagmulan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Sumikat sa social media sa Pilipinas, pati sa ilang international media, ang hearing ni Mayor Alice Leal Guo, hindi lamang dahil sa mga krimen na naganap sa likod ng kanyang munisipyo, dahil pati na rin sa kanyang mga hindi kapanipaniwalang testigo. Ilang detalye hinggil sa pagkatao nito ang nailabas sa Senate hearing. Mga impormasyong binaligtad rin naman niya matapos sa mga unang pahayag. Kumalat sa internet ang ulat hinggil sa parehong fingerprint ni Alice Guo at ng isang Go Huaping na dumating sa Pinas mula sa bansang China buwan ng Enero noong taong 2003. Ayon sa National Bureau of Investigation, ang natuklasan ay infallible o hindi nagkakamali. Sa madaling sabi, may hirapang baliktarin ito ni Mayora. Siyempre, hindi naman basta-basta aaminin ng mga abogado ni Guo kahit sinabi pa ng pinuno ng Dactyloscopy Division na ang resulta ng pagsusuri sa fingerprints ni Go Huaping ay identical sa fingerprint ni Mayor o ang dalawang babae ay iisa lamang. Nauunawaan ng lahat na ang trabaho ng kanyang abogado ay ipaglaban ng punto ni Guo para hindi ito maakusahan ng batas at makulong. Sa korte na sila maghaharap. Ang buong masa ay sumusubaybay sa kahihinatnan ng teleseryeng ito. Mas nakakaintriga pa ang nangyayari ngayon kay Mayor na halos nasapawan na ang mga masahol na krimen na naganap sa Bamban at mukhang nasapawan na rin ang issue ng national security sa WBS. Kung babalikan ang mga pahayag ni Mayor noong una at ikalawang Senate hearing, marami ang nakapansin sa mga sagot nito sa direktang tanong ng ilang senador. Kumbinsido talaga na siya ay isang Pilipino at iisa lamang ang kanyang pasaporte. Mariin ring inulit na sa farm lang daw siya lumaki at isang simpleng tao. Homeschooled lang at hindi nakatapos ng high school o kolehiyo. Matibay nitong pinanindigan na hindi niya kilala ang kanyang mga kapatid dahil nag-iisa lamang siyang anak. Sinagot ni Alice Guo ang mga tanong ng walang atubili. Hindi nag-aalanganin, hindi nagdadalawang isip. Walang ano-ano, diretso ang tingin, hindi natatakot o nangangamba sa implikasyon ng kanyang sinasabi. Makalipas ang ilang linggo, maraming detalye ang natuklasan na salisi sa kanyang pahayag. May mga lumabas na dokumento at papeles mula sa Pogo na nasa kanyang pangalan. Kalaunan ay binaligtad nito ang mga una niyang sinabi. Umami na mayroon siyang mga kapatid at inchig nga ang kanyang ama. Bukod dyan, lumabas pa ang infallible proof na siya ay si Go Huaping mula sa China at hindi Pilipino. Namanghaang marami kasama si Senador Gatchalian sa walang pakundangang pagsisinungaling ni Mayor Alice Guo ng harapan sa Senate hearing. Sinabi pa ng senador na ang buong pagkatao ni Mayor ay isang malaking kasinungalingan. Ganun pa man, mukhang hindi ito nakukonsensya. Final deportation, embattled former Bamban Mayor Alice Guo needs to serve a sentence in the Philippines if she ever gets convicted. Ang paglabas ng fingerprints ni Go Huaping, nakapareho ni Mayor ay isang pasabog na balita. Sinabi ng otoridad na walang dalawang tao sa mundo
ang magkapareho ng fingerprints. Maliban na lang kung isa lang sila. Pero ayon sa ABC News na kahit daw infallible ang fingerprints at totoong walang dalawang tao ang magkapareho, may pagkakataon na ang nagkakamali ay yung mga nagkukumpara kung magkatugma. Punto na maaaring ilabas ng kampo ni Guo para kontrahin ang prinsipyo ng beyond reasonable doubt. Gayunpaman, may mga sinabi itong siya mismo ang nagbaliktad, katulad ng kanyang mga kapatid at citizenship ng kanyang ama. Katulad din ng sinabi niyang isa siyang simpleng tao, pero may helicopter at milyong-milyong pera sa bangko. Madalas ang mga nahuhuli sa kanilang kasinungalingan ay nagpapakita ng kahihiyan at pagkadismaya sa sarili o nakukonsensya. Mapapansin yung mga kriminal kapag napopusasan, madalas ay mga nakayuko dahil sa iyong iba ay nakararamdam ng guilt. Pero mukhang hindi ganyan si Mayor. Bakit may ganitong mga tao na tila wala ng konsensya? Dito pumapasok ang tinaguriang subconscious mind. Kung hindi ka pamilyar sa kataga, heto na ang iyong pagkakataon na maunawaan kung papaano gumagana ang konsensya ng bawat individual na maaaring makatulong sa ating pakikisalamuha sa lipunan at maging gabay sa taong bayan hinggil sa mga opisyal ng bayan na manhid o mga politiko halang ang kaluluwa. Shoulder, shoulder, neck, neck, lower back, leg, leg, arm, arm, feeling good. Bakit parang walang konsensya si Alice Guo? Mahalaga sa ating mga Pilipino na mapagkilanlan ng isang politiko na maaasahang tapat sa kanilang katungkulan. Pero kailangan ding makilala yung mga opisyal na sanay nang magsinungaling. Sabi nga, kapatid ng magnanakaw ang sinungaling. Lalo na ngayong nahaharap ang sambayanan sa isang halalan. Ang konsensya ng tao katulad ng kay Mayor Alice Guo ay nagmumula sa ating subconscious mind. Tinawag itong sub o sa ilalim, conscious o namamalayan. Dahil sa gumagana ito nang hindi natin nalalaman. Halimbawa, minsan nakararamdam ka ng masamang kutob na may masamang mangyayari. Paghihinala o pagdududa na minsan ay hindi maipaliwanag. Ang konsensya natin ang pumipigil sa paggawa ng mali. Ito ay nahuhulma habang tayo ay tumatanda, kasama ang karanasan, pati ugaling pinagmanahan. Minsan may mga nagkakakonsensya kahit sa una ay wala, pero meron namang namanhid na. Ito yung debate hinggil sa nature o nurture. Halimbawa, kahit ang tatay mo ay lasinggero, posibleng umiwas ka sa pagiging lasenggo. Pero kung ang mga kaibigan mo ay drug addict, maaari kang malulong sa masamang bisyo. Ang konsensya ay minsan natututunan, minsan napagmamanahan. Sa lipunan natin nauunawaan kung ano ang tama at mali, kung ano ang mabuti o masama. Kung lalabag ka sa alam mong tama o tataliwa sa alam mong masama, ang resulta ay mababagabag ang iyong damdamin. Sa madaling sabi, ang konsensya ay ang tawag natin sa pag-iwas ng utak kung mahaharap sa mali o sa masama. Nagsisimula ang proseso sa frontal lobe na nasa ating noo. Kakalkulahin niyan ang impormasyon base sa iyong natutunan o napagmanahan. Tapos, ihahatid ito sa amygdala, parte ng utak na nasa kaloob-looban. At iyan ang maglalabas ng mga kemikal at kuryente papunta sa katawan upang magbigay sa iyo ng masamang pakiramdam o negative emotion. Halimbawa, kung may perang inabot sa iyo pang suhol, kakalkulahin iyan ng frontal lobe kung masama o mabuti, kung tama o mali. Tapos ang amygdala ang magbibigay sa iyo ng masamang pakiramdam upang ikaw ay tumanggi. Iyan ang konsensya. Sa mundo ng survival, ang reaksyong ito ay ang tinatawag nilang fight or flight reaction. Halimbawa, kung may mabangis na aso, ano ang pakiramdam mo? Tumakbo o hindi? Kung may nalulunod, ano nararamdaman mo?
sagipin siya o humingi ng tulong. Ang subconscious mind natin ang magkakalkula ng resulta na kung hindi ka tatakbo, baka makagat ka ng aso. Kung tutulong ka, baka ikaw naman ang malunod. Bilang resulta ng kalkulasyon, maglalabas ito ng emotion na mararamdaman mo at magdidikta sa iyong gagawin. Ganyan ang proseso ng konsensya. Depende sa kalkulasyon kung ito ay tama o mali, o masama o mabuti. Kung lalabag ka, ikaw ay mapapagabag. Kung babalik kay Mayor Guo, mapagtatanto na ang pamilya nito ay mula sa bansang may 1.4 bilyong populasyon at nasa ilalim ng isang napakahigpit na pamahalaan. Ibig sabihin, mabigat ang pangangailangan ng survival ng mga inchik. Marahil ito ang nagtulak sa maraming Chinese na gawin ang kailangan upang mabuhay, mameke, mandaya, at magsinungaling. May kasabihan nga sa China na mandaya ka o ikaw ang madaya. Katulad ng binalita sa South China Morning Post na ayos lang sa mga estudyanteng inchik ang pandaraya. Sa isang Chinese forum sinabi na mula pa sa kinder, natututo na ang mga inchik na mantaya. Sa medium, sinabi na buong masa ng inchik ang nandadaya. Kaya siguro ganito na rin ang takbo ng utak ni Alice Guo. Anong aral ang mapupulot dito? Ang pagsisinungaling ni Mayora nang walang pag-atubili, hindi nag-aalanganin, ay maraming resulta ng mahirap na pamumuhay sa China ng kanyang pamilya sa ilalim ng mapang-aping komunista. Upang mabuhay, sinira ang matuwid na proseso ng subconscious mind para hindi mabagabag kung gagawa ng mali, hanggang sa nalihis na ang konsensya. Ngayong nahaharap sa isang halala ng mga Pilipino, kailangan ay maging mapagmatsyag sa mga kandidatong madaling magsinungaling dahil indikasyon niyan ng konsensyang hindi na magising. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.